RH Break Time. Hindi pa ba umaalis ang bagyong Jenny? Tumatambay lakay eh. Andiyan pa ba? Ayan. Nilalamig tuloy ako ngayon. Bakit? Kita maririnig. So I'll be waiting. Isang maulang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Ngayon po ay 5 ng buwan ng Oktubre. Sa ating mga headlines, sa bagyong Jenny naglandfall na. Naglandfall sa bansang Taiwan. Pero ito ay palabas pa lamang sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw ayon sa Pag-asa. Bad news mga misis dahil singil sa kuryente tataas ngayong Oktubre dahil sa pagtaas din ng generation charge ayon yan sa Meralco. It's been raining in Manila. Mabilis na pagtaas sa presyo ng bigas sa record high sa nakalipas na 14 na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority. Presyo ng ilang pangunahing bilihin tiyak na walang pagtaas hanggang Disyembre ayon yan sa DTI. Sana nga. Pagkakabangga sa fishing boat ng mga Pilipino sa Baho de Masinloc. Walang koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. Labor leader sa Rizal napatay ng mga pulis matapos umanong manlaban. Todong kinundina naman ng KMU. Dalawang Pinoy na biktima ng human trafficking naharang sa NAIA. Pinangakuan ng magandang trabaho sa bansang Cambodia. Dalawang nabubulok na bangkay na ibiyahe palabas ng Pilipinas na diskubre pagdating sa Thailand. Publiko binala naman sa paggamit ng viral na A1 Yearbook app. Ito ay babala ng National Privacy Commission. Sakripisyo at kasipagan ng mga guro, kinilala ngayong World Teachers Day. Samantala, mahigit 200 kilo ng shabu natimbog naman sa Manila International Container Port. Abay, may connection ba ito dun sa 3.8 billion pesos na halaga ng shabu dun sa Mexico, Pampanga? At ngayon sa detalye ng ating mga balita, unahin natin ang kalagayan ng panahon kung saan it's raining in Metro Manila. Nag-landfall na sa southern part ng Taiwan ang bagyong Jenny, pero ito ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyong Jenny sa layo 180 km bawat oras. 180 km sa kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin abot sa 155 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso na hanggang 190 kph. Sa ngayon ay nakatas pa rin ang signal number 3 sa bahagi ng Batanes, signal number 2 sa ilang pang bahagi ng Batanes, at nasa ilalim naman ang signal number 1. Walang signal number 2. Signal number 2 sa ibang bahagi ng Batanes, pero signal number 1 sa Babuyan Islands at ganoon din sa mainland Cagayan. Hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasang lalabas ang bagyong Jenny ngayong hapon. Ulan talaga o kaya hanggang mamayang gabi. Kaya ingat-ingat.
Malamig lakay pero tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre. Bunsod ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa limitadong supply ng power plant na gumagamit ng natural gas. Ayon kay Meralco Vice President at Utility Economics Department Head Lawrence Fernandez, hindi naman kataasan ang magiging dagdag singil dahil low consumption month pa rin naman ang Burr months. Gayunman, hindi muna maglalabas ang Meralco ng eksaktong halaga ng price increase sa kuryente. It's been raining in Manila. Samantala, tiyak na hindi raw tataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin hanggang sa buwan ng Disyembre, hari nawa. Ito'y matapos na matras sa paghingi ng dagdag presyo ang ilang manufacturers ng mga produktong pagkain. Ito'y napagalaman mula kay Trade Secretary Alfredo Pascual na nagsabing hindi mo na tataas ang presyo ng mga bilihin. Katulad na lamang ng canned goods, ayan, sardinas, ano pa ba, condiments, tinapay, toilet soap at bottled water. Ay naman kay Officer in Charge sa Mary Jean Pacheco ng DTI, Consumer Protection Arm, pupulungin pa ang mga manufacturers ng sardinas tungkol naman sa kanilang hinihiling na pagtaas ng presyo. At sabi, kailangan daw huwag ng butal-butal, ha? Kung may butal daw, ira-round off na lang. Sa mas mababa, sa mas mataas? Depende kung halimbawa 20 pesos and 10 centavos. Ayan. Siguro 20 na lang yan. Pero kung 20 pesos and 99 centavos, 21 na yan. Oh, bigot. Samantala, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA sa publiko na patuloy na susuportahan ng gobyerno ang mahihirap sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Ginawa ng NEDA ang pahayag kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang inflation rate sa 6.1% noong Setyembre. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tuloy-tuloy na magbibigay ng ayuda ang gobyerno sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Sabi ni Balisacan, kabilang dito ang food stamp program ng DSWD, fuel subsidy ng LTFRB at ang pinatanggal ni Pangulong Marcos Jr. na pass-through fees. Sakaling tumaas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado dahil sa El Nino, binanggit ni Balisacan na pwedeng balikan ang panukalang pansamantalang ibaba ang taripa sa inaangkat na bigas. It's been raining in Manila. Samantala, bumilis o tumaas sa 6.1% ang inflation rate o galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin noong buwan ng Setyembre. Ayon sa report ng Philippine Statistics Authority PSA, ang mas mabilis na inflation rate noong nakalipas na buwan ay epekto ng mataas na presyo ng bigas at produktong petrolyo. Ang 6.1% na datos noong September ay mas mabilis sa 5.3% inflation rate noong buwan ng Agosto. Paliwanag ni Dennis Mapa, National Statistician, tumaas ang food inflation sa 10% noong September at may ambag din sa pagbilis na inflation rate ang transport sector dahil naman sa serya ng dagdag presyo ng mga petroleum products. Samantala, naitala ngayong Setyembre ang pinakamabilis na inflation o pagmahal ng bigas sa loob ng 14 na taon. Ito ay sa kabila ng ipinatupad na Executive Order 39 na nagbunga ng murang bigas sa mga pamilihan. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Dennis Mapa, sumipa sa 17.9% ang rice inflation noong Setyembre mula sa 8.7% noong Agosto. Pinakamabilis ang naitalang inflation rate sa bigas noong Marso 2009 na umabot sa 22.9%. Nagpatupad si Pangulong Marcos ng price ceiling sa bigas noong Setyembre 5 at inalis kahapon Oktubre 4. Samantala, wala na kaugnayan sa isyu ng West Philippine Sea ang pagkakabangga ng isang foreign vessel sa bangkang pangisda ng mga Pilipinong ikinamatayan ng 3 mangisda mula sa Pangasinan. Ito ang nilinaw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu
Ayon kay Admiral Abo, nangyari ang salpukan sa layo 180 nautical miles sa karagatan ng Agno, Pangasinan. Nagpadala na ang Coast Guard ng sulat sa pamahalaan ng Marshall Islands at sa Port State Control ng Singapore tungkol sa aksidente. Inil ng Coast Guard sa mga survivor na magtungo sa Maynila para ikwento ang nangyari para makatulong ang Coast Guard sa formal na investigasyon sa nangyari. Narito si Admiral Artemio Abo ng Coast Guard. Ongoing naman yung investigation. Dali, pinag-requestan ko, nagbigay ako ng instruction to request the survivors to be here in Manila para mas madali ang kuha natin ang informasyon. At our expense, tayong magbabayad sa pagpunta rin. Para na may siguro natin na person yung information na makuha natin. It's been raining in Manila. Samantala, napigilan ng 2 Pilipino pinaghihinala ang biktima di umano ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Bureau of Immigration, ang 2 hindi pinapangalanang biktima ay papuntang Bangkok, Thailand bilang turista. Pero hindi nakapagpakita ng tamang dokumento ang 2 sa kanila patungo sa Thailand. Nang patuloy na tanungin ng otoridad na pag-alaman na ang 2 ay patungo talaga ng Cambodia at nasabihang maghintay sa Bangkok para sa iba pang mga dokumento nila. Napangakuan ang mga biktima ng di pa nakikilalang ahensya ng mahigit 40,000 o 40,000 pesos na bayad para sa kanilang serbisyo bilang encoder sa Cambodia. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Abay, 200 kilo ng shabu natimbog naman sa Manila Port. Samantala, 2 nabubulok na bangkay na naibiyay ng Pilipinas nadiskubre sa bansang Thailand. At sa mga nagbabalak kumandidato sa pagkasenador, abay, nanguna ang macho black na tinatawag sa Senado. Ba? Sino to? Senator Lacson, Tito Soto. Ha? Batay po sa latest survey ng Pulse Asia, aba, ang number 1 ay number 1 si Idol. Idol Erwin Tulfo at pangalawa si dating Senate President Tito Soto. Babalikan po natin ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik. Si Senator Lito Lapid nasa Macho Balak din ba? Pang-ilan ba si Supremo? Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Mr. Lourdes Vera. Ganap ng alas 4:22. Sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Teya. 18 pabaligtad lakay. 81? Yawn! Oh. Nasa pool. Akala ko 80 days na, ba't inaatras mo? 81 pa. 81 pa. Oo. Akala ko 80 days na. Ayan. Kaya lang parang may nabago sa mukha mo, ha? Ano ba Buhok nabago? yan, Buhok lakay. ba? Ayan. Kasi nga umuulan. Oh. Natuwid tuloy yung kulot ko. Kaya pala. Ayan. Akala ko Natuwid ang magulo kong mundo. Akala ko nagpagupit ka eh. Di pa, wala Ayan. pang pagpapukis. Ayan. Awan pa yung pagpapukis Wala tayo. pang pagpapukis? Awan pagpapukis. Akong pupukis sa'yo. Pukisan yung latan. Samantala sa detalye natin mga balita, natimbog ng otoridad ang may 270 kilo ng shabu sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila.
Ito ang binalita ni PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo. Kasunod ng matagumpay na operasyon ng PNP Drug Enforcement Group congratulations PDEG. Ayon kay Colonel Fajardo, tumanggap ng intelligence report ang PDEG tungkol sa paparating na shipment ng droga sa MICP mula sa bansang Mexico. Wow! Dito inilatag ng PDEG operasyon at sa ngayon ay iniimbentaryo na ng Interagency Drug Interdiction Task Force ang mga nakumpiskang droga. Wow, saan nila nakumpiska ito? Hindi natunugan to ng PDEA at Customs, ha? Paano na ilusot yan at taga-PDEG pa ang nakatimbog, ha? At may connection ka ito sa 3.8 billion pesos na worth ng shabu na idinaan dyan sa Subic at natimbog naman doon sa Mexico, Pampanga. Grabe, ha? Abay, mukha ang mga taga-custom sa tutulog sa pansitan, ha? Bakit napapalusuan sila ng ganito, ha? Bakit nakalabas pa ng customs at PDEG pa ang nakatimbog? Wala ba silang lahat? Ano? CIF? Di ba meron din? Baka kinapos. Ay. Samantala, kinundi na ng Kilusang Mayo 1 ang isa na namang umanong kaso ng extrajudicial killing sa isang leader manggagawa. Ayon sa labor grouping nagbabaril ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, ang organizer na si Jude Tadeus Fernandez. Pinasok umano ng mga pulis ang bahay ng biktima sa Binangonan, Rizal para silbihan ng search warrant. Saka umano pinagbabaril matapos ang sinasabing panlalaban nito. Pero sa spot report na nakuha ng DZRH News mula sa Binangonan Police, nagpaputok umano ng baril si Fernandez ng silbihan ng warrant of arrest at hindi ng search warrant. Kinilala ng pulisya ang unionista hindi sa pangalang Jude Tadeus Fernandez kundi sa pangalang Oscar Dizon alias Kaigme na wanted umano sa kasong murder. Samantala, makibalik tayo mga kaibigan. Ano nga ba talaga ang nangyari doon sa mga may isdang binangga ng barko sa may karagatan malapit sa Bajo de Masinloc? Ito pala ay mga fishermen mula sa Pangasinan. At nasa ating linya si Ronaline Carbajal, kaanak ng isa sa tatlong mangisdang namatay matapos salpukin sa karagatan malapit sa Pangasinan. Ronaline Carbajal, naimbaga malam. Good afternoon, Ronaline. Magandang hapon po. Ayan, ilan taon ko na adeng? Ilocana ka? Han po, Han. Tagalog po. Tagalog. Okay, Ronaline. Batanggenyo po, Batanggenyo. Batanggenyo, ayan. Opo. Pero, sino itong kamag-anak mo namatay dun sa binanggang fishing vessel dun sa may Bajo de Masinloc? Yung Romeo Mexico po, kapatid ko po, sumunod po sa akin. At yung Dexter daw din siya po, tito po, bunso po ng nanay namin. So, magkakamag-anak yung kapatid mo pagkatapos tsuhin. Opo, pamangkin niya yung Romeo, na kapatid ko po. Anong sabi ng mga ng mga kamag-anak ninyong kasama nila at nakaligtas? Paano daw sila na aksidente? Paano sila binangga? Bali po, biglaan po kasi nangyari, hindi daw po nila nakita kaagad yung paparating na baw. Parang biglang-bigla lang po kasi yun dahil madilim po nung panahon na yun, malakas ang ulan. Pero alam po ng barko yun na may mababangga sila. Kasi marami naman po ilaw yung bangka ng tito ko dahil malaking bangka po yun. Ayan, so hindi sila tinigilan ng bangkang barko nakabangga doon sa sakyan ng kapatid mo? Hindi po sila tinigilan, sir. Dahil yung nabuhay po, yung survivor po na pinsan ko rin, inaasahan po sanang babalikan sila pero hindi po sila binalikan. Tumawag po kasi kagad yung bangka na sinasa kanila, yung bangka po ng tito ko. Nalaman ba, nakita ba yung markings nung nakabangga? Nung barko na bumangga sa kanilang sasakyan? Opo, bali, tanda naman po nila, nakita naman po ng pinsan ko. Ano daw ang pangalan? Ano po parang isip po siya, tapos oil tanker po. Oil tanker. Opo. Ayan. So, kumusta ang kapatid mo ngayon? Saan sila nakaburol at sila ba ay tinutulungan ng gobyerno? Dito po sila nakaburol po sa Golden Star, sa Kalapandayan, Subic, Sambales po. 3 po silang namatay, na 3 rin po silang magkakasama dito.
nasa Subic, Zambales. Opo. Teka muna, taga Subic ba kayo o taga Pangasinan? Taga Subic, Zambales po talaga kami. Bali po, doon lang po sa Pangasinan namin sila nakuha. Dahil po, mas malapit po kasi doon. Kung para dito po sila sa Subic, mag-landfall po. Kaya pala ang yung congressman, si Congressman J. Kong Hun, ang nanawagan na imbestigahan at mabigyan kayo ng sapat na tulong dahil sa nangyari. Oo. Opo. Ayan. Kaya yan po ang hinihiling namin. Yung sana po matulungan naman po kami dahil po, kawawa ko naman po yung pamilya namin po, lalo na po yung Romeo Mexico. Marami po silang anak na maliliit. 9 months po yung bunso. Kawawa naman po. Ilan po ang naiwan na kaanak ni Romeo? Bali, yung anak niya po ay anim po yung anak niya. So, itong si Romeo Mexico, ito yung kapatid mo? Opo, ito po yung kapatid ko. Okay. Ano nga palang kwento pa ng mga survivors? Saan ba talaga nangyari yung banggaan? Parte pa daw po ng tapat po ng Ilocos. Tapat na Ilocos? Opo, tapat po ng Ilocos. Abay, akala namin tapat ng Pangasinan. Nasa Ilocos na pala yan. Opo, tapat po daw ng Ilocos yun dahil yun po ang kwento na ang tapat po lahat ng mga kasama nilang sa bangka. Dahil 56 po sila doon. Wow. Paano sila napadpad ng Ilocos? Doon sila nangingisda o Opo, doon po sila nangingisda. Ganun ba? Opo. Kasi meron po sariling tayo yung tito ko doon Ayan, marami na ba silang huling isda nung sila ay banggain? Marami na po, may na pong 3 tonelada. Wow, marami. Opo, ang laman ng nila. Pawi na po sana sila nun Ayan. Ang nangyari po yun. Okay, so ano nga panawagan mo, Ronaldin, sa ating gobyerno, sa Coast Guard at siyempre sa pamahalaan at siyempre sa Pangulo? Sa Pangulo po, nananawagan po ako na sana po matulungan naman po kami para naman po magkaroon ng tapat ng tulong ng pamilyang nasawi po namin. Para po matulungan po kami. Wala pa bang lumalapit na mga taga-gobyerno sa inyo para magbigay ng ayuda? Ang bali po, ang tumutulong pa lang po sa amin yung amin pong congressman at mayor po. Si Mayor J. Kong Hun. At sino ang mayor ng Subic? Mayor Kong Hun din po. Mayor din po. Ang congressman po namin ay si J. Kong Hun po. Congressman J. Kong Hun po. Ang mayor niya yung tatay. Hindi po, yung kapatid po mayor namin. Magkapatid po sila. Bali po dating mayor si congressman po. Sige, hayaan. Yung tatay po ang congressman. Opo. Ayan. Sa bagay, mabait yung mga Kong Hun. Okay, mag-alala, hindi kayo pababayaan. Wala naman po talagang may tulong naman po talaga sa amin. Okay, Ronaldin, maraming salamat at kami dito sa DCRS ay nagpapaabot ng pakikiramay. Thank you. Salamat po. At our condolences. Mahaben si Ronaldin ang kapatid ng isa sa mga biktima na si Romeo Mexico. Samantala sa iba pang detalye ng ating mga balita, standby sa ating mga reports. Tumabo sa lete sa senatorial survey ng Pulse Asia ang mga miyembro ng tinatawag na macho men. Ayan, macho black ng Senado. Sino ba ito mga macho black? Kabilang sa macho black na napabilang sa mga humahataw sa rating sa survey ay dating Senate President Vicente Tito Soto III, dating Senadora Ping Lacson, si Manny Pacquiao, Gringo Nasan at Senator Supremo Lito Lapid. Pumangalawa sa survey si Soto na ng 52%. Nasa pang limang pwesto naman si Ping Lacson na may 35.8%. At pang 7 naman si Senator Manny Pacquiao. At pasok din sa top 12 si Senator Lito Lapid nanako ng 24% at Senator Honasan na may 21%. Pero sa ranking, ayan, nabati po sa latest survey ng Pulse Asia,
Ang number 1 ay si Idol ba? Iba talaga ang Erwin Tulfo, ha? Ayan. Sen, ate ka muna. Erwin ba o Rafi ito, ha? Mukhang Rafi ito, ha? Ayan. Teka muna. Iba, ha? Si Erwin Tulfo ang number 1? Naungusan si Utol, ha? Ito ba ang latest survey si Rafi Tulfo? Ba't si Erwin ba si Erwin congressman ngayon? Anyway, batay po dito sa inilabas ng Pulse Asia, ang number 1 ay Erwin Tulfo. Siya sa DSWD dati lang kayo. Oo, na congressman ngayon. Nauso niya si Idol? Si Kuya. Si Kuya. Number 2, Tito Sen. Number 3, Christopher Bongo. Number 4, Ronald Bato de la Rosa. Number 5, Ping Lacson. Number 6, si Super Ate Amy Marcos. Number 7, si Yorme. Yorme Isko Moreno. Number 8, Pia Cayetano. Number 9, Manny Pacquiao. Number 10, Pulong Duterte. Alaga. Number 11, Senator Bong Revilla. At number 12, Senator Lito Lapid. Number 13, Kiko Pangilinan. Number 14, si Wawawi. Willie Revillame. Ayan. Number 15, Doc Willie Ong. Number 16, Gringo Nasan. At sumunod, Secretary Gibo Chodoro at Senator Richard D. Gordon. Abay, medyo marami. 12, 18, 19. Vice President Leni Robredo. Number 19, Bam Aquino. Number 20, Tol Francis Tolentino. Nasaan na? Sumunod, Abi Binay, Senator Drilon. At number 24 ay General Guillermo Eliasar. So yan po ang latest, pero matagal pa. Ang aga naman ng survey na yan. Sa bagay, 2025 nga pala, may election tayo, midterm election. Hatawin natin mga reports. Unahin natin report mula sa Malacanang, Administrasyon Marcos. Doble kayda para maibsan ang epekto ng inflation rate. Aba, ay dapat matutukan talaga, Mr. President, ang presyo ng mga bilihin at yung mga smuggling. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, ginagawa daw ng pamahalaan ang lahat para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, nagdodoble kayod ang gobyerno para maibsan ang epekto ng inflation. Pahayag din ni Diokno, matapos umakyat sa 6.1% ang inflation rate nitong Setyembre, mas mabilis kumpara sa 5.3% rate noong Agosto sa gitna ng pagmahal ng presyo ng bigas at langis. Sabi ng kalihim, kumikilos ang lahat para matiyak na naipatutupad ang nararapat ng mga polisiya, mga programa at nababantayan ang presyo ng mga bilihin na nananatiling numero 1 alalahanin ng mga tao. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang pangunahing nagtulak sa mabilis na inflation noong nakaraang buwan ay ang bigas at gulay na parehong double digit ang itinaas ng presyo. Kaugnay nito sinabi ni Diokno na patuloy na magpapatupad ang pamahalaan ng package measures para mapababa ang presyo ng bigas at gulay hanggang matapos ang taon. Ang tinutukoy ng kalihim ay ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at proteksyon sa mga sektor na pinaka-apektado ng inflation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabiyasakay. Ayan, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Mayroong mga nagpresenta ng credentials, Lakay. Ayan, mga bagong ambassador. Akala ko credentials ng mga nag-apply bilang agriculture secretary, mga secretary, DMW, Department of Migrant Workers, ano ba yung mga bakante, ayan ba yung mga changes, Department of Finance. Ayan. Wala pa. Wala, Lakay, mga karamihan itong inilabas ng PCO sa sa foreign affairs, pero iba't ibang position. Ayan. Na yung iba ay kasalukuyan na rin namang mga opisyal ng DFA. Kulitin mo nga ang Malacanang si Secretary Cheloy Garafil
Abay, Tungkol bakit sa naman, Lakay. abay, yung mga binigyan ng mga pangalan ng Pangulong Marcos, pangalan ng kumpanya, wala namang pangalan ng may-ari. Oo. Abay, mukhang kulang-kulang. Abay, mapapahi ang presidente rito. Oo. Pagkatapos yung dalawang ibinigay na pangalan ng kumpanya, walang address. Oh, ghost companies na kayo. Eh, Wala mukhang... ba sa DOJ yung pangalan Lakay? Kasi sa kanila yung kaso pero yung report na binigay kay Pangulong Marcos galing sa Bureau of Customs yan DOC. Oo, bakit naman ganun? Kulang-kulang. Sabi na ating bubit sa Bureau of Customs, napakahigpit pala ng ang customs sa pagbibigyan ng accreditation para sa mga importers dyan sa customs, mga brokers. Ang sabi niya, kung legal talaga na mga importers yan, mga kumpanya, abay, kumpleto, makukuha dyan sa bago mabigyan accreditation, ay kailangan ini-inspection, yung opisina, yung address, at may picture pa pala yung may-ari. Ayun. Ba't di natin nakikita? Paano nangyaring walang pangalan? Sabi ko, binobohol ang presidente rito Baka mamaya kaibigan ng mga taga-customs ang mga smugglers na ito. Nako, ayaw ni Presidente ng ganyan. Kaya Dahil sabi niya, sa ilalim ng kanyang administrasyon, wala nang puwang ang mga nanlalamang at Ay, sinabi mo. nagsasamantala. At eto pa, isa pa nga sampal din sa Bureau of Customs, abay, nalusutan sila ng shabu. Yan. Oo, bakit nakalabas ng customs to nang hindi nila alam? Nakatimbog pa yung mga taga-PIDEG, Philippine National Police. Pambihira, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, Albay Congressman Edsel Lagman sinagot si Vice President Sara sa pahayag nito na ang kontra sa CIF ay kumukontra sa kapayapaan. Ang detalye ibibigay ni RH12 Milky Reganan. Manang Milky. Thea at Lakay, ang kalihim ng edukasyon ay dapat guro at hindi centurion o tinatawag na commander ng militar. Ano sabi? Centurion, Lakay. Centurion. Ano centurion? Ito ba yung... Di ba ito yung Di ba ito yung kabayo na may pantusok sa ulo? Oo. Ginugel ko yan, Lakay. Tinatawag na commander ng militar sa sinaunang hukbong Romano. Okay. Yan. Patutsada ito ni Congressman Edsel Lagman sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa bayan at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban daw ng bayan. Ang kay Lagman, ngayong World Teachers Day, dapat ay maipaalala na ang mga eskwelahan ay templo ng kaalaman at hindi lugar para sa surveillance. Si Lagman ang ilan sa mga kongresistang pumupuna at tumutol na mabigyan ng CIF ang mga ahensya ng gobyerno na walang kinalaman sa seguridad kabilang tanggapan ng pangalawang Pangulo at Department of Education. Ang paliwanag ni Lagman, hindi entitled sa confidential and intelligence funds ang lahat ng government agencies dahil malinaw ang kanilang mandato, lalo na kung walang kinalaman sa pananatili ng seguridad ng bansa. Dagdag pa ni Congressman Lagman, walang dahilan para panatilihin sa mga ahensya ang anumang appropriations tungkol sa CIF, lalo na kung meron itong accommodation lamang o courtesy application. Samantala, Lakay at Thea, inantabayaran namin ang press conference ni House Speaker Martin Romualdez ang meron ng ihahayag tungkol dito sa mga ahensya na tatapyasan ng kadalang confidential intelligence funds at ilan ang government agencies na ito. Anong agencies pa ang tatapyasan ng confidential and intelligence fund, Milky? Well, Lakay, di ba matulog naman na ang OVP at DepEd? So hinihintay na lamang namin. Gayon, hinihintay namin yung press con ni House Speaker Martin Romualdez para siya yung magbigay mismo nitong announcement na ito. Kung ilan pa bukod dun sa dalawa na nabanggit natin, Lakay. Ayan. O nga naman, ba't pinupunti ang OVP tsaka DepEd? Binibinay ba si Inday? Usong-uso yan ngayon, Lakay. So, binibina. Yun ang term. Ayan. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Kumusta ang panahon dyan sa Quezon City? Ay, dito kami Lakay sa area ng Makati at kakatatapos lang ng malakas ng buhos ng ulan. Okay. Maraming salamat, Milky.
Para sa kauna-unang sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa kabukalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. It's been raining in Manila. Samantala, 6 na sumukong dating mga pulis na nakatalaga sa Navotas City at inakusahang sangkot sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar dumating sa CIDG sa Camp Crame. Ang detalye atin sa atin ni RH5 Val Gonzalez. Val. At Mayor, nasa tanggapan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Campo Crame ang 6 na pulis na voluntaryong sumuko sa CIDG sa Lucena City sa lalawigan ng Quezon kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inaantay na lamang ang commitment order mula sa korte na naglabas ng warrant of arrest upang malaman kung saang piitan dadalhin ng mga ito. Una na ring dinismiss sa serbisyo ang nabanggit na mga pulis dahil sa kasong administratibo. Kasabay nito ay naglabas na rin ng rekomendasyon ang PNP Internal Affairs Service na suspindihin ang 22 iba pang pulis na botas na sangkot sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar noong 2 ng buwan ng Agosto. Para sa kauna-unahang sa Val, Pilipinas. teka sandali. Di ba ikaw nag-report dun sa natimbog ng PDEG na Shabu? Correct, Mayor. Actually, kahapon pa yan, Mayor, may impormasyon ng inilabas ang PNP PDEG. Doon sa pagkakasamsam niyan, ang binabanggit lamang kahapon ay 200 kilo ng Shabu. Pero lumalabas ngayon, Mayor, na isang container ba nito na galing ng Mexico? Ang lamang shipment ay galing ng Mexico. Patuloy, Mayor, yung isinasagawang inventaryo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng Interagency Drug Interdiction Task Group o IADITG. Dahil, Mayor, yung naibababa pa lamang isang oras ang nakalilipas, Mayor, ay 420 kilos na boxes pa lamang. 420 boxes. Dahil nakalagay ang mga ito, batay sa impormasyon na ibinigay nitong si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, dahil yung lead agency dito, Mayor, yung PNP Drug Enforcement Groups. At katuwang na ngayon dito yung mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs. Mayor, mukhang aabutin pang magdamag. Wow. Teka muna. Val, saan nakumpiska itong droga? Saang lugar? Saang bodega? Ang binabanggit lang, Mayor, ng PNP spokesperson, si Police Colonel Jean Fajardo, doon lang sa MICP, doon sa Manila International Port Terminal. At yun lang yung binabanggit. Pero kahapon, Mayor, doon sa initial na impormasyon na pinagkaloob sa mga mamamahayag dito sa Campo Crame, ang operasyon daw, ang unang banggit ay sa Delpan, Tondo, Manila. Ngayon yung napalaisipan doon sa mga kasama nating mga media na nagko-cover dito sa Campo Crame. Ang impormasyon kahapon, Delpan, Tondo, Manila, pero ang binabanggit na ngayon ay doon sa MICP, doon na nahuli yung shipment ng droga. So dahil nagsasagawa pa ng investigasyon, Mayor, wala pang eksaktong malinaw kung paano nakuha itong malaking shipment na ito ng droga. Pero sabi nitong si Colonel Jean Fajardo, nakatanggap daw ang PDEG ng impormasyon doon sa paparating na shipment na naglalaman ng droga hanggang sa i-coordinate na ito sa iba't ibang mga drug enforcement agencies, maging ng Bureau of Customs. At doon sa pagbubukas doon sa mga shipment ngayong araw, Mayor, ay dito na nakikita yung isang katerbang kahong-kahong mga droga na galing ng Mexico. Ang palaisipan dito, Val, bakit PDEG pa ang nakatimbog at hindi ang Bureau of Customs? Hindi nasundan. Kung maaalala mo, Mayor at Mr. Ya, yung nangyaring pagkakahuli kamakailan lang nung nakalipas na linggo dito sa Mexico. Yung dinala sa Mexico, Pampanga naman. Hindi ba sa Bureau of Customs din? At yung mga impormasyong unang nakalap at ibinigay sa media noon, nakalusot daw dun sa Pantalan, sa Subic, hanggang sa ang sabihin na nila dun sa operasyon, nung nagkaroon ng press conference, ay binantayan na raw ito mula pa dun sa pagdating ng nabanggit na shipment ng droga. Maraming salamat, Val.
Sunod-sunod, Mayor, itong mga accomplishment ng iba't ibang government enforcement agencies sa pagkakasamsam ng bulto-bulto at bilyong-bilyong pisong halaga ng droga. Val Gonzales, back to you, Mayor at Mistea. Okay nga Rod, maraming salamat Val Gonzales. Standby Edniel Parosa, standby Christian Manyo, standby Miss Alia Ecatlo de Ford. Oras Miss Teya. Kulang-kulang 4 na minuto bago mag-alas 5. Ang mga reports sa mga labi ng Saudi-based OFW na si Marjoretta Garcia bibigyan ng Heroes Welcome. Ayon sa OWA, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Mistea, bibigyan ng Heroes Welcome ang pagdating ng mga labi ng overseas Filipino worker na si Marjoretta Garcia. Ito ang inanunsyo ng Overseas Workers Welfare Administration matapos umanong makausap ni Administrator Arnel Ignacio ang pamilya ni Marjoretta at ang employer nito sa Saudi. Paliwanag ni Ignacio sa isang press conference sa Mandaluyong, ikilalaning bayani si Marjoretta dahil wala itong distress call at naging mahusay ang kanyang karera o pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Bagay na pinatunayan umano ng kanyang amo. Sa katunayan, umiyak pangaraw itong mga amo ni Marjoretta nang nalaman ng sinapit ng Pinay na natagpuan tabtab ng saksak ang katawan. Taliwas ito sa naunang pahayag ng ina ni Marjoretta na posibleng hindi kasundo ang anak niya ang babae nitong amo sa nasabing bansa. Ayon naman si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kasdak, namumurong maiabla sa criminal court ang kaso laban sa suspect sa pagpatay sa OFW na mismong katrabaho niya nga, Kenyan national, na hawak na ngayon ng mga polis sa Saudi. Pero maliban dito, hindi na nagbigay ng update ang DMW sa gumugulong na nga legal na proseso. Samantala, wala pang petsa, pinaplansya pang pagdating ng bangkay ni Marjoretta, pero sinabi ng mga opisyal na gagawin ito sa kanyang tahanan sa Pangasinan. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni OWA Admin Arnel Ignacio. Pagkaman po napakasakit na nangyari, ngayon po kami nakatagpo ng isang genuine na bagong bayani. Sapagkat si Marjoretta, minsan po wala po itong tinulog na request for assistance. Napakaganda ng kanyang relasyon sa kanyang employer. In fact, yung employer niya, as we were speaking last night, pinakita sa akin, umiiyak pa yung kanyang employer. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, Makati naghain ng urgent motion sa korte para maglabas ng status quo laban sa Taguig at linawin ang issue sa Embo Barangays. Ang detalye hatid sa atin ni RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at Teya, nagain niya ang Makati LGU ng urgent motion for clarification with prayer for the issuance of status quo ante-order sa Branch 1053 ng Taguig Regional Trial Court ngayong hapon. Ito ay upang pigilan ng Taguig sa umano'y mga pagtatangka na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema ng walang writ of execution. Ayon kay Mayor Abby Binay, nais lamang ng Makati na maging maayos ang pagpapatupad ng Supreme Court decision nang hindi nagagambala ang mga residente at tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga apektadong lugar. Ilan anya sa magulong insidente ay ang pag-angkin ng Taguig sa public school buildings at health centers sa Embo Barangays na siyang nagdulot ng tensyon at kalituhan sa pagitan ng mga residente at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Paliwanag pa ng alkalde sa pamamagitan ng urgent motion na kapag lalabas na ng kalinawan ng korte sa issue dahil ayaw kumuha ng writ of execution ng Taguig hanggang sa ngayon. Bukod dito, daan din anya ito upang igiit ng Makati ang mga karapatan nito bilang may-ari ng mga property sa disputed areas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Taguig Mayor Lani Cayetano sa aksyon ng Makati. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Christian at congratulations ulit kay EJ. Galing-galing ni EJ. Nakasungkit ng second gold. Ayan, sa 19th Asian Games. At kay boxer Yumir Marshall. Makalaban mamaya ang Chinese boxer. Sino yan? Sana ma-KO niya, Lakay. Good luck. Nga. Good luck. Galingan nyo pa, ha? At congratulations din kay Jose Joey Tapay bilang distinguished alumnus in the field of dairy production sa Santa Maria Dairy Farm sa Lipa City.
At sa lahat ng UP Los Baños Alumni Loyalty Day sa October 7 at 8. Sunday, Sabado at Linggo. Congrats! At happy birthday muna kay Maring Coring. Corina Sanchez Rojas. Ayan. At ganoon din si Engineer Mona Quijano. Happy birthday! At happy birthday din kay Kuyang Attorney June Aliping at kay Bishop Bert Kalang. Hi Bishop, happy birthday! Lakay, batiin natin ang mga teachers ngayong World Teachers Day. Happy World Teachers Day sa lahat ng teachers ng anak ko tsaka yung kapatid kong teacher nagpapabate, Dulce Angela Pecho. Mabuhay po ang mga teachers. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Break time! Lakay! Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss O. Karen Oyong. Umuulan ng basa, slippery when wet. Ingat-ingat po tayo ha. At saka uso ang sakit ha. Ingat-ingat po dahil ang sabi ng Department of Health. Abay, tumatas na po ang kaso ng mga nakakahawang sakit katulad ng sipod at nagkaso. Ayan. Ngayong tag-ulan kaya ingat-ingat po ha. Bye-bye. Stay safe.